na nga mga nubwits, eto na naman tayo, another bike hack video. 10 bike hacks na pwedeng makatulong sa isang siklista. Pero ngayon, company edition tayo. Ibig sabihin, medyo connected ito sa tools or pag-maintain ng iyong bisikleta. So ito yung tipo na ikaw yung tumatrabaho ng bisikleta mo pag nasisira ito or pag kailangan mong i-maintain. Unahan ko na. Yung iba kasi magko-comment, ay, nakita ko na yan, alam ko na yan, blah blah blah. Reality check, hindi lang po ikaw ang nanonood ng video ko. As of the recording of this video, 74,000 plus kayong nakasubscribe. So be open-minded. Hindi porket nakita mo na at alam mo na, alam na ng iba yon. Yung iba kasi sa comment section, mga MGP. Only OG subscriber knows. Okay, so let's get it on! So bago ang lahat, follow nyo pala ako sa www.facebook.com/foreverbikeNoob para pag may katanungan kayo, mas madaling mag-reply. Like mo na rin yung video. Salamat! Unang-unang bike hack natin. Minsan, during our ride, nasisiraan tayo sa daan at hindi natin may iwasan na nasa madilim tayong lugar. Or kahit sa bahay nyo na lang, hindi maayos yung ilaw or hindi focus yung ilaw sa kung saan ka man nagkukumpuni. As a siklista, majority naman sa atin meron ng bike headlights. Wala pa? Diyos ko naman! Kung wala pa, maglilink ako ng choices mo sa description. Mga ilaw, mamimili ka na lang dyan at i-check out mo na. Importanteng meron ka niyan. Anyway, ang hack natin ay gagamitin mong work lights ang iyong headlights. Ang kinagandahan kasi ng mga headlights ng bike ay na-mount ito sa kung saan-saan sa bike. So, kung nasiraan ka sa madilim na lugar, pwede mo itong i-mount sa bike mo at itutok mo sa lugar kung saan may sira. For example, nagkaroon ka ng problema sa preno or caliper. I-mount mo lang yung lights sa isang parte ng bike mo at itutok mo ito doon sa preno or sa kung saan man na kailangan mong magtrabaho. So, makikita mo na yung ginagawa mo. Hindi mo na kailangan ng tagahawak ng ilaw. Lalo na kung solo ride ka, wala ka talagang choice. So okay na hack yan. Kasi sa totoo lang, mahirap talagang magtrabaho sa dilim. Try mong pumartida, magkumpuni ka ng nakapikit. Okay, next! Madalas sa atin gumagamit ng WD-40 sa mga bisikleta natin or sa pang-araw-araw nating buhay. Ano? Hindi! Wala ka nito? Alam nyo, kahit hindi ka siklista, itong WD-40 isa to sa mga bagay na dapat meron ka sa bahay nyo. Napaka-handy nito. Marami itong nagagawa. Pang-degrease, panlinis, pantanggal ng kalawang, panluwag ng mga bolt na na-stock at kung ano-ano pa. Maglilink ako sa description. Relatively, mura lang yan. Maganda na may stock ka sa bahay nito kasi minsan kakailanganin mo ito sa buhay mo. Anyway, itong hack natin, patok to sa talagang gumagamit ng WD-40. Malalaman nyo kung bakit. Pag nagdidegrease kasi ng drivetrain at gagamit ka ng spray type na mga ganito, may chance ito na mapunta sa rotor or sa calipers, which is a no-no. Siguradong mag-iingay ang preno mo niyan pag na-contaminate at hihina yan. So para mas controlled ang pag-spray mo sa mga parts, gagamit ka ng cap na galing din sa WD-40. Kaya sabi ko kanina, patok to sa mga matagal nang gumagamit ng WD-40 kasi malamang meron ka ng pinaglumaang cans na pwede mong pagkuhanan ng takip or yung spray nozzle. So, ang gagawin mo, normally ang mga WD-40 may plastic red tube yan na kasama pag bumili ka. At ilalagay mo yung spare cap sa dulo nito. Tsaka mo ngayon i-mount sa WD-40 tulad nito. So magiging ganyan yung itsura niyan. Ang mangyayari, pag nag-spray ka, hindi pa diretso ang labas ng liquid. Magiging pa-shower pababa yung labas nito. So, mas mababa na yung chance na mataliskan yung ibang parts ng bike na hindi dapat mataliskan tulad ng rotors. Diba? Amazing? Hindi ko sure kung pwede din ito sa ibang spray, pero malamang kung similar na may tube at removable cap yan, malamang gagana din yung hack na ito. So, hindi lang ito limited sa WD-40. Next! Ang bike natin ay composed ng sandamakmak na bolts. Minsan, ang nagiging problema natin sa mga bolts ay medyo masikip at mahirap tanggalin. Tapos yung mga tools mo, ganito lang, maiksi. Tapos minsan mahirap i-reach yung mga bolts. So kailangan mong gamitin yung mas mahabang side ng tool. So, mas magiging maliit na yung leverage mo. Malaking impact ang leverage sa pagpihit ng mga bolts. Mas maliit na leverage, mas mahirap ipihit ang bolt. So, kailangan mo ng mas mahabang leverage. Pwede kang gumamit ng adjustable wrench. Yung mga adjustable wrench na yan, may butas yan dito. Diyan dumadaan yung part na nag-a-adjust sa wrench
So ang gagawin mo, luwagan mo yung wrench para ma-open up yung butas. Tapos dyan mo ipapasok yung allen mo para magkaroon ka ng mas mahabang leverage. Mas madali mo nang mapipihit yung matigas mong bolt. Nat, paano kung nasa trail or nasa labas ako? Wala naman akong dalang wrench. Pwede mong gamitin yung true axle mo, tulad nito. Maging cautious ka lang kasi baka weak yung axle mo at mabali mo pa. Pero pwede yan. Pwede mong gamitin din yan pang leverage para maluwagan yung matigas na bolt. Nat, paano kung wala akong axle? Di umuwi ka nang sira yung bike mo or gumising ka na sa panaginip mo kasi hindi ka naman na nagbabike. Next, nasa allen wrench naman na tayo. Ito para to sa mga may power tools na. Ano? Wala kang power tools? Yun lang. Ine-expect mo siguro, sasabihin ko, merong link sa description. Tama ka. May link sa description nung cordless drill na ginagamit ko. Maganda yan. Solid yan. Boss yan. Anyway, sure ako may mga ganito kang allen wrench sa bahay na nakatambak lang or pakalat-kalat lang. Mga galing sa furniture, mga libre sa IKEA. Ang gagawin mo, putulin mo yung allen sa right size, pwede mong lagariin, bahala ka kung paano mo puputulin yan. Pero, pag naputol mo na, yan na yung magsisilbing bit mo para sa cordless drill mo. Para mas mabilis mong madrive yung mga mahabang bolts sa iyong bisikleta. Siyempre sasabihin ng iba, dapat hindi ko gumagamit ng power tool sa bike kasi ma-overtorque mo yan, masisira yung bike mo. Bugok! Ang mga modern tools ngayon tulad nitong ginagamit kong cordless impact drill, may mga torque setting na yan na pag nilagay mo sa pinakamababang setting, kahit kamay mo, pwede mong pigilan yan. So hindi malakas ang torque niyan. Tsaka may proper way naman ng paggamit. I-drive mo muna yung bolt hanggang sa halos madulo mo na, hindi mo isasagad. Tsaka mo ngayon gagamitan ng proper tools tulad ng torque wrench. Wala ka nito, no? Oh, link sa description. Tuturuan mo pa ako. Wala kang torque wrench. Anyway, may video tayo tungkol dyan. Lalagay ko dyan sa cards or sa description sa baba. Anyway, cut mo yung allen at gawin mong itong bit ng cordless impact drill para mas mabilis ang trabaho. Next, itong hack na ito, natalakay ko na to sa isang video ko dati. Pero, hindi naman lahat nakapanood nun. Tungkol ito sa pagbi-bleed. Marami sa atin bumili ng mga bleeding kits. Pero, kahit feeling mo, kumpleto na yung bleeding kit mo, kulang pa rin. Lalo na kung marami kang bikes at iba-iba yung mga preno mo. Tulad ko, 3 bike ko magkakaiba ng preno. Yung isa, naka Shimano, yung isa, naka Zoom, at yung upcoming bike ko, abangan nyo yan, naka SRAM. So, yung funnel na ginagamit ko, yung thread ay pang Shimano. So, hindi yan papasok sa SRAM or sa Zoom. Kasi malaki yung thread ng Zoom at SRAM eh. Pero syempre, pag bumili ka ng kit na ganito, ano? Wala kang bleeding kit na ganito? Anyway, pag bumili ka ng kit na ito, may mga ganitong fittings yan na kasama na pasok yung thread sa iba't ibang preno. Pero, paano mo i-connect ito sa funnel? Sa kit, meron din itong tube. Ang gagawin mo, puputol ka ng kapiraso, tapos yan yung gagamitin mong bridge dun sa funnel at fitting na pasok dun sa preno mo. Mamamount mo na yung funnel sa preno at pwede ka nang mag-bleed. Amazing, isn't it? Anyway, meron tayong 2 video about dyan sa bleeding. Gravity bleed at top up. Lagay ko dyan sa cards or sa description yung mga links kung hindi mo pa napapanood. So magandang hack yan para hindi ka na bumili ng extra fittings para sa preno mo tulad nito. Next! Pag nagtanggal tayo ng cogs or cassette, minsan yung cassette tool natin dumudulas sa pagka-mount sa cassette. Yung ibang cassette tool kasi medyo mababa yung bite kaya hindi ko makagat ng maayos. Ang pwedeng solusyon ay gamitin mo yung QR skewers mo pang hold ng cassette tool in place. So ang gagawin mo, tanggalin mo yung spring sa skewers at ipasok mo sa axle tulad nito. Tsaka mo i-thread habang nakamount yung cassette tool. Hindi na bibitaw yan pag pinihit mo kasi secure na siya gamit yung skewers. Mas maiiwasan mo pang masira yung mga ngipin ng lock ng cogs mo. Mas matagal lang na proseso pero mas sure naman at mas malilesen yung chance na masira yung tool at yung lock. Susunod! Kung matagal ka ng siklista, malamang nakaipon ka na ng maraming tools or yung mga tools na minana mo sa mga magulang mo. Ano? Wala ka pang tools? Charot! Ayun nga, marami ka nang naipong tools at syempre nakalagay ito sa toolbox or drawer or kusang paman. Kaso, dahil sa Pilipinas na paiba-ibang klima, may chance na kalawangin yung mga tools mo kahit nakatago lang ito. Ang isa sa mga teknik na ginagawa ng mga tatay noon ay ang maglagay ng chalk
sa loob ng mga toolbox nila. Yes, maglagay ng chalk. Ang gagawin ng chalk ay i-absorb niya yung moisture para ma-prevent na mag-rust yung mga tools na nasa box o kung nasaan pa mang lalagyan yan. Dati, akala ko pang sulat lang ng mga tata yung chalk na nasa toolbox nila. Iba pala yung purpose nun. At dahil hindi ko alam yun noon, puro kalawang tuloy yung tools ko ngayon. Sige na, next! So pag nagkakat tayo ng stirrer tube, lalo na yung mga aluminum at steel stirrer tube, gumagamit tayo nito. Actually, magandang tool ito pang cut ng stirrer tube at handlebar kasi nga madaling gamitin. Kung wala ka niyan, maglilink ako sa description. Pero ang problema sa ganitong tool, hindi mo ito pwedeng gamitin sa carbon stirrer tubes at carbon handlebars. Dapat hacksaw pag ganun ang material ng stirrer tube at handlebars mo. Ang problema, mahirap gawing straight yung cut gamit ang hacksaw pag wala ka ng tool na ito. Eh hindi naman lahat, meron yan. Ako nga wala niyan eh. Siyempre, may galing-galingan na naman sa comment section na sasabihin nyo, ay kaya ko yan, kaya kong straight yung cut niyan sa hacksaw. Eh di ikaw na. Pero tayong mga mortal na wala namang dapat patunayan, hindi natin kaya yon. So ano yung pwedeng alternative na cutting guide na pwede mong gamitin? Kung meron kang mga lumang stem tulad nito, pwede mong gamiting guide pang cut ng stirrer yan. So ang gagawin mo, kunwari, namarkahan mo na yung stirrer tube mo, dun mo i-align yung stem, tsaka mo i-lock yung bolt. Pag na-secure mo na yung bolt at hindi na gumagalaw yung stem, pwede mo nang gamiting guide yan nung hacksaw para putulin yung stirrer tube. Siyempre, hindi ko puputulin, sample lang. Kung meron kang dalawang stem, pwedeng i-sandwich mo yung hacksaw para mas sure yung cut. Pero paano yung handlebar? Eh hindi naman kasya yung stem dun. Ang gagamitin mo namang guide para sa handlebar ay yung mga lumang lock-on grips. Though, hindi to luma, reserbang grips ko lang ito galing sa weapon. Pero, itong mga lock-on grips na ito, may aluminum ends yan na masesecure mo sa mga handlebar para pwede mong gamitin guide ng hacksaw para makat mo yung handlebar mo na mas maayos. Mas okay talaga pag pinagluma ang lock-on grips kasi makikiskis mo na yung gilid niyan eh. Pero goods na hack yan. So next hack na tayo. Pag nagtotono tayo ng bike, pag wala tayong bike stand, medyo mahirap gawin yon. Pwede mo namang baliktarin yung bike para magtono. Pero minsan, pag binaliktad mo yung bike mo, nami-mess up mo yung hydraulic brakes mo pag ganyan. Hindi lahat nakaka-experience nan, pero merong ganyang problema. So, pag nagtotono ka ng walang stand at hindi binaliktad yung bike, pwede kang gumamit ng lumang inner tube. Ang gagawin mo sa inner tube, yan yung gagamitin mong sabitan nung bike mo. Bahala ka na kung saan mo isasabit, pero dahil goma yan, iwas gasgas yan sa bike at may konting give sa weight kasi nag-i-stretch. So, pwede ka nang magtono ng bike mo dahil nakaangat na yung gulong sa ground. Okay na? Nakatono ka na? O last na tayo, pang 10. Marami akong nakikitang problema to. Yung pag accidentally natatanggal nila yung freehub body nila sa hubs. Tapos, hindi na nila mabalik. Sinasabi ng ibang expert, ikutan mo ng PC or sinulid. Tapos, pag naikutan mo na, pwede mo nang ipasok sa hubs. Tama naman, pwede naman talaga yung hack na yon. Pero, meron akong mas better na paraan. Puwersahin mo paloob. Joke lang. Ganito, madalas sa mga ganyang hubs, meron yung rubber seal. It's either sumama yan sa free hub nung natanggal o nagstay yan dun sa hubs. Natatanggal yon, so pwede mong kunin yan. Tapos ilagay mo ngayon yun sa free hub, siguraduhin mo lang na tama yung posisyon. Yan ngayon yung gagamitin mong pang-press ng mga poles. So ilalagay mo yan sa poles katulad nung nakikita nyo sa video. So ang mangyayari, mapipress niya ng konti yung mga poles sabay-sabay. Parang ganyan. So nasa gitna siya ng mga poles. So madali mo nang mailalagay ang free hub mo sa hubs. Hindi mo kailangan ng sinulid. Kung kasama yung cogs na natanggal, same process lang. Ilalagay mo lang yung seal dun sa mga poles tulad niyan at salpak. Easy, di ba? So yan, 10 bike hacks na sana ay makatulong sa inyo. Meron pa tayong volume 1 and 2 bike hacks, baka hindi mo pa napapanood. Ilalagay ko dyan sa cards. Click mo lang yan para mapanood mo. At pwede ko din namang ilagay yan sa description. Nasa description din pala yung Facebook ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. Lagay ko na rin yung Strava link ko sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike noob habang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam.